Wala siyang naisagot. Biglang pumagit na si Attorney Alagron dahilan para mapabitaw sa kanya si Siete. You are harassing my client. Pagbabanta sa boss dito. She's my fiancé. Madiing sagot ng binata. You are her rapist. Pabulong, ngunit malinaw na sagot ni Attorney Alagron. Alam niyang matalimandila ng babae pero kahit siya'y hindi nagustuhan ang sinabi nito. Akmang aawat siya sa dalawa pero naunang magsalita si Cuatro. What's your words, Attorney Alagron? My client is innocent and we can sue you for slander. You're accusing my client for malicious act and that is defamation of character. Penalized under the revised penal code. Bigla siyang nakaramdam ng hilo. Balak sana niyang humawak kay Siete na hindi kalayuan sa kanya upang kumuha ng suporta at hindi bumigay agad. Kanina pa nga hindi maganda ang pakiramdam niya simula nang magising siya at ngayon nangihina na. Dumagdag pa ang walang katahimikan niyang kalooban. Pero bago niya pa magawa iyon ay tuluyang umikot ang paningin niya. Narinig niya ay ang takot na sigaw ni Siete. Siguro'y mabuti na rin ang himatayin siya upang makaranas siya ng mapayapang tulog dahil kahit sa panaginip niya ay hindi siya nilulubayan ng problema. Bagyang nakadilat ang kanyang mga mata ngunit ang kanyang isip ay tila tumigil sa pagana. Huwag mo kong takutin ng ganito, Annalyn, please. Please. Pagmamakaawa ni Siete, tuluyan na siyang nawala ng malay. Hinahaplos ni Annalyn ang kanyang tiyan habang nakatanaw sa bintana ng ospital. Kagigising niya lang at nag-iisa siya sa kanyang kwarto. Taimtim siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos na ligtas ang kanyang anak. Wala siyang sakit na nararamdaman sa sinapupunan kaya't alam niyang mabuti ang lagay nito. Narinig niyang pagbukas ng pinto ngunit hindi niya iyon nilingon. Naluluha siya. Ramdam niya ang mga bisig ni Siete na nakayakap sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay. Kailan kaya darating ang araw na magagawa niyang makalimutan ang mga haplos nito? Gusto niya nga bang kalimutan? Annalyn. Pamilyar na boses ni Troy. Pinahid niya ang mga luha tumarap dito. Kasama nito ang doktor. Lumapit ito sa kanya na may ngiti sa labi. Glad you're awake, Mrs. Miller. Natigilan siya sa sinabi nito. May kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Bayubay po. Hindi siya nagtaka kung bakit yun ay tinawag nito sa kanya. Naging laman sila ng dyaryo at trending sa social media nung ini-announce ni Siete ang engagement nila. Siguro'y umabot ito dito. Natigilan ito na ilang sandali bago tumango. I am going to be your obikaini. Troy, personally talk to me. Ibinilin ko na rin sa kanya mga vitamins na kailangan mo upang mas humigpit ang kapit na baby. And here are the result of your ultrasound. Napatulala siya sa folder na inaabot nito sa kanya. Tinanggap niya iyon at napaiyak na makita ang larawan ng baby niya. Napakaliit noon pero para sa kanya ay kapiling na niya ito. Mas lalong umiigting ang rason upang hindi siya sumuko sa buhay. In spite of all the struggles we are facing, we should always look even at the smallest chances to survive. In a million reasons to quit, don't forget to hold even a one reason to fight. Niyakap niya iyon na tahimik na lumuha. Ipinaluwanag sa kanya ng obikaini ang dapat niyang malaman. Kahit walang pumapasok sa isip niya, ipinilit niyang pakinggan ito. Nang umalis ito ay katahimikan ng bumalot sa kanila ni Troy. Umupo ito sa tabi niya at pinasandal siya sa dibdib nito. Mas lalo siyang naiyak. Sa Siete sana maghahatid sa'yo dito pero hindi pa siya nakakalabas. Kaya ako na nagpresenta na magbantay sa'yo. Tumango siya. Salamat. Gusto mo bang kumain? Umiling siya. Gusto ko nang umuwi. Are you sure? Hindi siya sumagot. Okay, fine. I will take you home. Akpang tatayo na ito nang hawakan niya ang kamay nito dahilan para matigilan. Gusto ko nang umuwi sa probinsya namin. Tumingin siya sa mga mata nito. Gusto ko nang umuwi at makasama ang mga magulang ko. Bumalik ito sa pagkakaupo. Hinaplos ang kamay niya. Ibig ba sabihin nito'y susukuan mo ng kaso? Nag-iwan siya ng tingin. Hindi ko alam. Basta gusto ko ngayon makita ang mga magulang ko. Humugot ito ng malalim na hininga. Kung yan ang gusto mo, sige. Nagpumilit siyang bumalik na sa bahay ni Siete. Gusto niya magpahinga upang may lakas kapag umuwi na ng probinsya. Inalalayan siya ni Troy na maglakad. Nakahawak ito sa kanyang braso samantalang siya'y maingat na nakahawak sa tiyan. Nasa hallway sila nang matigilan dahil may tumawag sa kanyang pangalan. Annalyn? Napatuon ang tingin niya sa harapan nila. Isang babae ang bumungad sa kanya.
Halos kasing edad rin lang ng nanay niya. Nakasuot ito ng love gown. Kumunot ang kanyang noo habang inaalala kung saan sila nagkita at kung bakit kilala siya nito. Po? Tanging sagot niya. Nakangiti ito sa kanya kaya napilitan din siyang suklian iyon. Akala ko'y nagkamali ako. Tumawa pa ito. Napatingin kay Troy. Siya bang asawa mo? Nagkatinginan sila at sabay na umiling. Napangiwi siya. Walang galang na po pero gusto ko sanang itanong kung sino po kayo at bakit niyo po ako kilala. Hindi na niya natiis na magtanong. Inayos dito ang salamin sa mata at sinuksok ang mga kamay sa bulusan ng lab gown. Oo nga pala. Kinukumbulsyon ka ng mga panahon na iyon kaya siguro hindi mo na ako maalala. Magdadalawang taon na rin. Ako yung doktor na gumamot sa iyo 2 years ago na sinugod ka sa ospital. Tinatigan niya ito. Wala pa din siyang maalala na nagkita sila nito. Alam niya isinugod siya noon sa ospital kinabukasan matapos siyang maghahasa pero ikinuwento na lang iyon ni Manang Esther. Iniuwi din siyang may lagnat noon dahil wala silang pambayad sa ospital kung tatagal pa. Wala siyang lakas na sundan ng mga pangyayaring iyon dahil tulala pa rin siya sa kanyang sinapit. Wala ko akong maalala. Siguro nga, dahil halos wala ka pa rin malay nung umuwi ka. Tumitig lang siya dito. Matagal na kitang hinahanap. Hindi niya alam pero kinabahan siya. Napahigpit ang hawak niya sa damit ni Troy. Bakit ho? Ramdam niya ang pag-aalangan nito. Ilang ulit pa itong tumingin kay Troy bago napilitang sumagot. May gusto lang ako itanong sa'yo at gusto ko rin maibigay sa'yo yung resulta ng check-up mo nung araw na iyon. Ibibigay ko sana sa kasama mo noon pero nagmamadali kayo. Hindi siya nakapagsalita. Tumikim siya bago tumango. Free po ako ngayon. Pwede niyo po akong tanungin. Ito naman ang natigilan at tumingin na naman kay Troy. Huwag po kayo mag-alala. Mapagkakatiwalaan po itong kasama ko. Sumunod sila dito nang igiya sila nito papunta sa isang silida. Ang opisina nito. Nagpaiwan sa Troy sa waiting area sa labas ng pinto. Siguro'y ramdam din ito ang pagkailang ng doktora sa kasama. Pagkasaran nito ng pinto, agad siyang napapitlag ng hawakan nito ang kamay niya. Iginiya siya nito patungo sa mesa nito. Mabilis sa mga galaw. Tinignan nito ang cabinet na nasa tapat ng swivel chair. Nakaupo lang siya kahit na kinakabahan. Halos lahat ng drawer ay binuksan na nito hanggang sa mapapalakpak ito. Napatingin siya dito. May hinugot itong folder sa pinakailalim ng tambak ng mga files na nasa gitnang drawing ng huling cabinet. Ito na. Hindi ito umupo sa swivel chair nito kundi sa upuan na katapat niya. Inabot nito sa kanya ang white folder. Annalyn, yun ang nakalagay sa front page ng papel. Agad niya naman iyong binuklat. Medical records mo nung check-up mo sa akin noon. Hindi ko alam pero nung makita ko mga pasa sa hita mo, nung mga panahon na iyon, may nag-udyok sa akin na i-check ka. Hindi kasi normal. Tumikim ito. Bumaling siya sa doktor at nakita niya nagpupunas ito ng luha. May gusto sana ko itanong sa'yo, kaya itinago ko ang files na yan. Pinisil nito ang kamay niya. Nung nakita ko ang laceration mo noon, may hinala na ako. Ayoko makaalam sa buhay ng iba pero gusto ko makatulong. Gumanti siya ng pisil sa kamay nito bago tumango. Kung ano ang nasa isip niyo, tama po kayo. Mas dumagsa ang luha nito. Kailangan pa nitong tanggalin ang salamin upang punasan ang mga mata. I knew it. Alam kong hindi normal na trangkasong meron ka noon. Bumigay ang katawan mo dahil sa sugat sa pagkababae mo. Ang mga pasa mo noon, tulad ng mga pasa nagkaisa-isa kong dalaga bago siya mawala. Humagulhol ito ng iyak. She's a victim of rape too. She committed suicide few days ago after we recovered her to those monsters. That was 5 years ago. Namalayan niyang umiiyak na din siya. Lumuhod siya sa harap nito at yumakap ng mahigpit. Siguro'y ganito rin ang sakit ng pag-iyak ng kanyang ina't ama kapag nalaman ang sinapit niya. Hindi niya akalaing sa mga panahong hinang-hinana siya ay may mga taong ginagawang instrumento ang Panginoon upang magmalasakit sa kanya. Gusto ko makatulong sa iyo dahil hindi ko yung nagawa sa anak ko. Huli na ako noon. Hinaplos nito ang kanyang muka. Humuwalay siya sa pagkakayakap dito nang tumayo ito at muling lumapit sa isang drawer. May kumpol ng susi itong kinuha. Muling umupo sa harap niya. Inalis nito ang isang susi sa chain at inilagay sa kamay niya. Ngumiti ito kahit may luha sa mga mata. Kapag nabalitaan mong wala na ako, bukas o makalawa pumunta ka sa bangko na ito at hanapin mo si Esquivel Moriano.
Tiningnan niya ang nakaukit sa susi na itinuro nito. May pangalan ng bangko doon. Ang kaba niya ay mas lalong dumagsa. Hindi niya masundan ang mga nangyayari. Bakit ganito ito sa kanya? Ano ang pangalan niyo? Ngumiti ito. Dr. Elena Escalante. Mahigpit siya nitong niyakap. Ibinalik nito sa kamay niya ang medical record niya at susi bago siya pinilit na umalis na. Pinagsarahan siya nito ng pinto nang makalabas siya. Nakatitig lang siya sa pangalan nitong nakalagay sa pinto na hindi niya napansin kanina. Sino siya? Agad naman lumapit sa kanya si Troy. Napatingin siya sa paligid. Wala ibang tao doon. Naguguluhan man sa kilos ng doktor ay hindi na siya muling kumatok sa pinto. Isinalid niya ang mga susi sa bulsa. Ano yan? Nakatingin sa Troy sa folder na dala niya. Itinaas niya yun at ibinigay dito. Palagi ako sinusurpresa ng Panginoon sa mga paraang iplinano niya. Binuklat nito ang folder. Natulala ito. Kahit siya, kanina ay hindi makapaniwala sa mga nakita niyang laman ng medical records. Nakasa doon ang mga impormasyong magagamit niya para manalo sa kaso. Medical legal ito. Bulong ni Troy. Hindi ko alam kung paano pero nakakalula ang mga nangyayari sa buhay ko. Akala ko nun sa madilim na kwarto ng apartment ko magtatapos ang journey ng buhay ko. Anya, napabuntong hininga siya. Ipapasa Diyos niya na lang kung saan siya dadalhin ang laban niya ngayon. Pareho silang walang imik ni Troy hanggang sa makalabas ng ospital. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang pagsugod sa kanya sa ospital noon dahil sa taas ng trangkaso niya ay maghahatid sa kanya sa daan patungo sa pagkamit ng hustisya. Kahit noong alalayan siya ni Troy papasok sa sakyan nito ay tulala pa rin ito. Nakahawak ito sa manibela pero hindi pa rin binubuhay ang makina ng sasakyan. Yung resulta ng examen. Tuwid ang tingin nito sa kalsada. Mapait siyang napangiti. Yun ang unang umagaw sa kanyang atensyon nung buklatin niya ang folder. Ang laman ng mga papel ay ang description ng kanyang laceration. Ilang pasa, meron siya nung panahon na iyon pati na ang mga maliliit na kalmot sa kanyang braso. Kasama ang resulta ng similya na naiwan sa kanyang puwerta at ang pubic hair na lalaking gumahasa sa kanya. Tumango siya. Kay Sagot niya. Hindi na siya nagulat sa resulta na iyon dahil alam niyang si Shete ang gumalaw sa kanya. Masama man pero may parte sa kanyang natuwa. Nasagot na ang tanong niya kung may iba pa bang nanggahasa sa kanya. Wala. Kapag iprenesenta natin ito sa korte, siguradong mananalo ka sa kaso. Humigpit ang pagkakahawak niya sa seatbelt. May malakas na tayong ebidensya tulad ng gusto ko. Sigurado ng panalo. Masaya ka? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya alam kung tatango siya o iiling. Ang makamit ang hustisyang gusto ko. Hindi kasama doon ang pagtimbang ng kaligayahan ko. Masaya o hindi, kailangan magbayad ng may sala. Tumingin siya rito at hinawakan ng kamay nito. Alam kong masakit para sa iyong ginagawa mong pagtulong sa akin dahil pinsan mo si Shete. Bumaling ito sa kanya. Kaya ayos lang ko dito na matatapos ang pagtulong mo sa akin. Hindi kita pipilitin lalo't pumili mo rin ang sangkot dito. Ipinatong nito ang kamay sa kamay niya at tumingin ng seryoso sa kanyang mga mata. Nakita ko lahat ng paghihirap mo at humahanga ako sa katatagan mo. Nasanay na akong tulungan ka mula sa mula. Ngayon pa ba ako susuko? Pero alam kong inaabuso ko ng kabaitan mo. Pamilya mo kalaban ko. Nag-iwas ito ng tingin. Alam nilang trabaho ko. Walang pamilya sa akin kapag hustisyang pinag-uusapan. Alam ko. Pero kahit sa hustisya ka pumapanig, hindi mawawala ang katotohanan na mahal mo sila. Magkaiba man tayo ng sitwasyon pero alam ko pakiramdam na tiisin ang taong mahal para sa katarungan. Nakita niya ang pangingilid ng luha nito. Mas sumigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Isipin mo na lang na sa tuwing tinutulungan kita, ako sa Troy na handang gawin ang lahat para sa kaligtasan mo. Isipin mong hindi ako sa Troy na pinsan ni Shete para hindi ka makonsensya kapag nasa tabi mo ako. Hindi niya napigilang yakapin ito ng mahigpit. Nakayuko si Annalyn. Nakakuyom ang mga kamao na nakatago sa ilalim ng mesa. Walang ideyang pumapasok sa isip niya kung anong dapat sabihin kay Shete. Napagpasyahan niyang dalawin ito bago siya umuwi sa kanilang probinsya. Tutulang isipan niya sa desisyong ito ngunit hindi niya matiis ang puso. Gulat na gulat ito nang makita siya. Mag-isa siyang dumalaw na hindi niya sinabihan ng kanyang abogado pati na si Troy kung saan ang punta niya.
Hindi niya magawang matitigan sa mata ang binata, samantalang ramdam niya ang titig nito mula noong makita siya nito. Kumusta sa baby? Tumikim pa ito ng ilang ulit at pinasag ang katahimikan. Nasa loob sila ng isang silid, nakaupo sa magkaharap na silya na pinapagitnaan ng lamesa. Huminga siya ng malalim bago tinatagan ang kalooban. Tumingin sa mga mata nito. Hinaplos niya ang tiyan. Ayos lang siya. Malusog at walang problema. Hindi ka ba niya pinapahirapan? Nangangalumata ito. Itim ang paligid ng mga mata, tumahaba ng balbas. Umiling siya. Hindi naman. Sinubukan itong abutin ang kamay niya pero mabilis niya iyong ibinalik sa ilalim ng mesa. Bumakas ang pagkabigo sa mga mata nito pero pinilit ng ngumiti. Kumusta ka na? Kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag ka magpapagutom ha? Bahagyang pumiyok ang boss nito kaya sandaling yumuko. Nasasaktan siya sa nakikita pero alam niyang kailangan niya magtiis. Nagpunta ko rito para magpaalam. Uuwi na ako sa probinsya namin. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo. Nanlaki ang mga mata nito. Iiwan mo ako? Sabi mo hihintayin mo ako. Di ba nangako ka? Sunod-sunod ang mga tanong nito. Pinagsalikop niya mga kamay upang humugot ng lakas. Hindi ko nakakayanin magtagal pa sa lugar kung nasan ka. Lalayo ako para sa anak natin. Madiim pagputol nito sa sasabihin niya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Para sa katahimikan niya at kaginawa ng buhay namin. Sa paglayo ko, itutuloy ko pa rin ang kaso. Ipapaubaya ko kay Troy ang lahat at sa abogado ko. Puro na lang Troy. Palaging siyang kasama mo at hindi ako manhid para hindi masaktan sa mga nakikita ko. Umiwas ito ng tingin. Nagtatagis ang mga bagang. Muli silang binalot ng katahimikan. Wala na siya ibang masabi. Kalaban niya rin ang sarili niya sa sitwasyong ito. Ang tiis and syusyeta ang pinakamahirap na pagsubok para sa kanya. Hihintayin mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Nagulat siya sa madiin at seryoso nitong boses. Hindi man ito magtaas ng boses pero ramdam niya ang pagbabanta nito. Akala niya makakaramdam siya ng takot pero wala. Alam niyang hindi siya sasaktan nito ng pisikal. Kahit saan ka magpunta, ipapahanap kita kaya wala ring saysay ang paglayo mo. Kung hindi mo ko hihintayin, pues ako maghihintay sa iyo. Sisiguraduhin kong walang ibang lalaking papalit sa pwesto ko sa buhay mo. Kahit pinsan ko pa. Tinitigan siya nito. Hindi nagpatinag ang matigas na ekspresyon ng mga mata. Anong pinagsasabi mo kahit pinsan mo pa? Binibigyan mo ba ng mali siya yung pagtulong sa akin ni Troy? Siya yung laging nandyan. Walang ibang ginawa kundi tulungan ako tapos ganyan ang tingin mo sa kanya? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. Wala akong pakialam sa mga dahilan niya o pagtulong niya sa'yo. Ang mahalaga sa akin yung hindi siya lalagpas sa teritoryo ko. Mas lalong nagtagis ang bagang nito. Pinalisikan niya ito ng mata. Nakita nito ang galit niya mukha kaya yumuko ito tumingin ng malalim. Sorry, hindi ko lang mapigilan ang galit ko. Ayoko makuha ka ng iba sa akin. Malumanay na ang boss nito. Huwag mong bigyan ng maduming kahulugan ang kabutihan ng isang tao. Kung ayaw mo sa paglayo ko, tuluyan na kitang kalimutan. Hindi man niya gustong sabihin ng mga salitang iyon ay kusang nadala siya sa inis. Ayaw niyang umasta itong siya ang pinakamahalagang tao para dito kung nagawa naman siya nitong saktan ng paulit-ulit. No, ka. Hindi ko napapansinin ang gago kong pinsan. Halos ibulong na lamang nito ang huling mga salita. Tumayo siya at nagpa siyang umalis na. Palapit pa lamang siya sa pinto nang maramdaman niya ang mahigpit nitong pagyakap. I will wait for you. Even it takes decades of waiting. Even it cost my life, ihintayin kita. Bulong nito, umiiyak. Bumagsak din ang kanyang mga luha ngunit hindi siya humarap dito upang itago iyon. Ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan siya kapag nakikita itong nasasaktan. Ayaw niyang ipakita dito na apektado pa rin siya sa presensya nito. Sinubukan niyang kalasin ang kamay nito sa kanyang bewang pero mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Nakasandal ang noon nito sa kanyang balikat. Humahagulhol. Hindi ko naman ginusto ga. Hindi ko ginusto ang lahat pero kung ilalagay ulit ako sa sitwasyong yun, hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ang pagkakamaling yun. Nalaka mga mata niya sa mga sinabi nito. Para siyang nabingi
at tinarakan ng itak ang dibdib niya sa isiping hindi nito pinagsisisihan ang ginawa sa kanya. Nagpumigla siya pero para lang siyang bumabangga sa bato. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay yung nasaktan kita at nasira ko ang tiwala mo. Alam kong hindi ka na magtitiwala sa akin dahil sa mga nangyayari pero pangahawakan kong pagmamahal ko sa iyo. Nagsilbi siyang pipi at bingi sa mga sinasabi nito. Hindi siya nagsalita habang ito'y palakas ng palakas ang pag-iyak. Nang maramdaman niya ang pagluwag ng yakap nito, kinuha niya ang pagkakataon na iyon. Malakas niya itong itinulak palayo at malalaki ang hakbang na nilisan niya ang lugar. Tuluyan niyang pinakawala ng mga luhang hindi maampat. Hawak niya ang kamay upang pigilan ang hikbi. Tumingala siya sa langit habang umiiyak pa rin. Ikaw na po bahala sa amin, Panginoon. Mabibigat ang mga hakbang na naglakad siya palayo. Pagod na siya sa lahat ng mga nangyayari. Hindi niya alam kung pagmamahal pa nga ba ang meron sa kanila o purong pasakit na lang. Tuluyan siya nagpasya na umuwi na sa kanilang probinsya. Inihatid siya ni Troy sa airport. Marami itong ibinilin sa kanya na hindi na niya napagtuunan ng atensyon dahil sa pagkatulala. Ayaw mo ba talagang ihatid kita? Hindi na niya mabilang kung pang ilang tanong na iyon ng binata. Tulad ng lagi niyang sagot, umiling siya. Hindi na kailangan. Kaya ko na sarili ko't kaligtasan na baby. Tumingin ito sa mga mata niya bago napabuntong hininga. Iniabot sa kanya ang backpack na siyang tanging niyang dala. Wala siyang gamit na kinuha sa bahay ng dating kasintahan. Babalitaan na lang kita sa progress ng kaso. At kung kailangan ka sa darating na hearing. Inihain na ni Atty. Alegron ang mga ebidensya. Yumakap siya dito bago muling nagpaalam. Umalik ito sa kanyang noo. Palagi ka mag-iingat. Bulong nito at tuluyan siyang binitawan. Tinalukuran na niya ito at tuloy-tuloy siyang pumunta sa departure area. Mabigat ang loob niya hanggang sa lumipad ang eroplanong sinasakyan. Hindi pa rin mawala sa isipan niya si Shete. Kinimkim na lamang niya ang nararamdaman. 2 months later. Abala si Annalyn sa pag-aayos ng mga kurtina. Natapos pa lamang sila maglaban ng kanyang ina at ngayon naglilinis naman sila ng bahay. Hindi naging madali sa kanya ang lahat noong dumating siya. Kinailangan niyang sabihin ang mga nangyari sa kanya sa Maynila at kung bakit hindi siya nakontak o nakakontak sa mga ito. Bumahari ng luha ang mga sandaling iyon dahil halos atakihin ang kanyang ama sa ikinuwento niya. Unti-unting tinanggap ng mga ito ang pasya niya na hindi na bumalik ng Maynila at ipagpatuloy na lang ang tahimik na buhay sa probinsya. Bakit mo naman pinagtatrabaho itong si Annalyn? Kita mong buntis. Kadarating lang ng kanyang ama mula sa trabaho. Ngumiti siya at sinalubong ito ng yakap. Ayos lang naman ako, tay. Hindi rin maganda sa buntis na nakahilata lang. Anya. Alam mo namang ayaw niyang anak mo na napipirmi sa isang tabi. Hayaan mo natin di naman mabibigat na gawain ang ginagawa. Pagtatanggol ng ina. Naiiling na lang sa kanila ang padre de pamilya. Tumuloy ito sa kusina at ilang sandali narinig niyang nagsisibak na ito ng kahoy. Ang kanyang mga kapatid ay naglalaro. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga mahal sa buhay ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Malaki ang tulong ng mga ito upang malibang siya at hindi na isipin na nangyari sa kanya sa Maynila. Hinaplos niya ang umbok ng tiyan. Dumagdag din ang kanyang timbang, lalo't halata na rin ang pagbubuntis niya. Masaya siya sa tuwing nakikita ang paglaki noon. Excited na siyang maging isang tunay na ina. Napabaling siya sa kanyang nanay nang marinig ang pagtikhim nito. Naabutan niyang nakatingin ito sa kanyang tiyan. Lumapit ito sa kanya at inayos ang kanyang buhok. Ayos lang ba talaga sa'yo na mag-isang hinaharap ang pagbubuntis? Bakas ang pag-aalala nito. Ngumiti siya. Hindi po ako nag-iisa. Nandiyan naman po kayo ni tatay at mga kapatid ko. Iba pa rin anak. Ang alaga ng isang asawa at ama na pinagbubuntis mo. Kailangan mo na masasandalan at iintindi sa'yo bilang isang kapareha. Lahat, sinabi na niya sa kanyang mga magulang. Mula nung maghahasa siya hanggang sa pag-uwi sa probinsya pero hindi niya sinabi sa mga ito na ang ama ng kanyang anak ay siyang salarin sa paghihirap niya. Malaki naging kasalanan sa kanya ni Shete pero sa puso niya, ayaw niyang pati ang mga magulang niya ay mamuhi dito. Hindi niya kayang sirain ang imahe nito sa harap ng kanyang mga magulang. Sapat na para sa kanya na pinagbabayaran nito ang naging kasalanan. Yumakap siya sa ina. Ayos lang naman po ako. Hindi naman po ako nahihirapan kay baby.
Mabait siya, halatang naiintindihan ng sitwasyon ko. Naputol ang pag-uusap nilang mag-ina nang mangibabaw ang sigaw ng kanyang kapatid. Papalapit ito sa kanilang bahay. Ate? Ate! Tawag nito sa kanya. Bakit, Oli? Bumalik ang kanyang ina sa pagtutupi ng mga damit. Nandiyan na naman po ang itim na magarang sasakyan. Kumunot ang kanyang noo. Napatingin sa kalendaryo na nakasabit sa maliit nilang cabinet. Kalahati pa lamang ng buwan. Nakasanayan na nila na sa loob ng 2 buwan ay may nagpapadala ng gamit ng baby niya, si Troy. Pati mga prutas at vitamins na kailangan niya. Nung una, tinatanggihan niya iyon pero naging mapilit ito at sinabing dapat maging malusog ang kanyang anak. Aminado siyang wala siyang trabaho at mahirap lamang sila kaya hindi niya kayang tustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak habang ipinagbubuntis ito. Kaya tinanggap niya. Pero sa katapusan pa ng buwan ng pagpunta niya, anya sa isipan. Lumabas siya ng bahay at tanaw niya sa labas ng kanilang bakuran ang sasakyan ni Troy. Lumapit siya dito. Agad naman itong bumaba sa sasakyan pagkakita sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ibinaba nito ang suot na shades. Gray shirt at pantalon lang ang suot nito. May importante ako sasabihin sa'yo. Pwede ko naman sabihin sa tawag pero mas mabuti ang personal mong malaman. Wala pa man ay agad na siyang kinabahan. Biglang pumasok sa isip niya si Shete. Bakit? Anong gusto mo sabihin? Gusto mo ba sa loob na pag-usapan? Tumanggi ito. Hindi ako magtatagal. Nagpunta lang ako para sabihin sa iyong balita at sunduin ka. Nanlaki ang mga mata niya. Lumingon sa kanilang bahay. Nakita niya ang ama at ina na nakadungaw sa kanilang bintana. Hindi ako sasama. Pagmamatigas niya. Kailangan mo sumama. Lumapit ito sa kanya, tinawakan siya sa balikat. Patay na si Doktora Elena. Natagpuan siyang nakabitin sa kwarto ng hotel na tinutuluyan niya. Sabi ng mga pulis ay nagpakamatay. Nagbikti. Pero malakas ang kutob ko na pinatay siya. Hindi siya nakagalaw. Nanlamig ang buo niyang katawan habang ang mga matay nanlalaki. Naalala niya ang mukha ni Doktora Elena. Nangatog ang tuhod niya. Kung hindi nakahawak si Troy sa kanyang balikat, siguradong natumba na siya. May hinala ko na may kinalaman dito sa pagbibigay niya sa iyo ng medical records mo. Lumuluha pa din siyang tinalikuran sa Troy. Kukunin ko lang mga gamit ko. Anya. Pagpasok niya sa kanyang silid ay sumunod ang kanyang mga magulang. Pinunasan niya ang luha at ngumiti sa mga ito. Pasensya na po, Nay. Itay, sa biglaan kong pa siya. Kailangan daw po ako sa Maynila. Tumulong ang kanyang ina sa pag-iimpake ng kanyang gamit. Iintindihan namin, anak. Siguraduhin mo lang na mag-iingat ka, ha? Mag-aalala kami ng tatay mo. Yumakap siya sa mga ito. Opo, babalik din po ako agad. Kapag naayos na ang lahat. Lumapit sa kanyang ama at ginulo ang kanyang buhok. Sana sa pagbalik mo, may harap mo na ang ama na ipinagbubuntis mo. Gusto ko siyang makilala at mabigyan ng leksyon. Natawa sila sa sinabi nito. Susubukan ko po, tay. Mag-iingat ho ako lagi. Ilang minuto bago siya pakawala ng mga ito. Pinipigil niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang balitang sinabi ni Troy. Patay na si Doktora Elena. Paano nangyari? Kahit nabuntis ay nagawa pa rin niyang tumakbo papasok sa morgue kung nasaan ang bangkay ni Doktora Elena. Pagkarating sa Baguio ay agad silang tumuloy doon. Naabutan niya ang mga papalabas na pulis. Hindi niya pinansin ang mga ito at tumuloy sa kung nasaan ang labi. Kamdahan. Bulong ni Troy sa tabi niya. Dahan-dahan siya lumapit. Nanginginig na itinaas ang kamay upang alisin ang kumot sa mukha nito. Gusto niyang masiguro na si Doktora Elena nga iyon. Napatakip siya sa bibig nang bumungad sa kanya ang mukha nito. Nakapikit ang mga mata. Dumako ang tingin niya sa leeg nito. Bakas doon kung saan nakatali ang lubid. Halos matumba siya sa sobrang emosyon. Napasandal siya kay Troy habang ito'y hinahaplos sa likod niya. Umiyak siya ng umiyak. Kahit sandali lamang niya itong nakilala ay malaki ang utang na loob niya dito. Annalyn Bayubay? Humiwalay siya kay Troy at lumingon sa lalaking tumawag sa pangalan niya. I'm Esquivel Mariano, nephew of Dr. Escalante. Inabot niya ang kamay nitong nakalahad. Ako nga po. Nabanggit sa akin ni Dr. Escalante na nakita ka na niya. Sa akin kanya ipinagbilin. Alam na niya mangyayari ito. Ako na ang bahala sa bangkay niya. You don't have to worry about her.
Kahit namumula ang mga mata nito na halatang galing sa pag-iyak, ay nagawa pa rin itong maging formal sa harapan niya. Tumingin ito kay Troy. Can I borrow her? We need to talk about important matters. Agad naman pumayag sa Troy. Of course, but as her companion, I need to secure her safety. Sure, pwede ka sumama. Tumalikod na ito. Inilang lingon pa niya ang katawan ng doktora bago siya tuluyang sumunod dito. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang kanyang pighati ay kailangan na naman niyang magpatuloy. Natigilan siya nang dumagsa ang mga reporter sa labas ng ospital. Napatingala siya kay Troy nang ilagay nito sa kanyang ulo ang black coat na nasa braso nito. Siguro'y alam na nito mangyayari ito kaya dinala nito ang coat na nasa sasakyan. Nang makilala siya ng mga reporters ay agad na nagsitakbuhan palapit sa kanya. Naging alerto ang mga security guard ng ospital. Ikinulong siya ni Troy sa katawan nito habang sinasalag ang mga kamera na halos igudgun na sa mukha niya makunan lang ng litrato. Wala kayong makukuha ng statement sa kanya. Formal na sambit ng binata. Hindi nakinig ang mga ito. Mas lalong nagpumilit. Yumuko siya tinigpitan ng pagkakahawak sa coat para takpan ang mukha.